So yun guys, adjust ko yung kanya hangin at saka yung fuel. Adjust ko ng konti. Kaya nagkaroon na siya ng, kaya matining na yan. Tapos malalaman natin yan kapag magandang araw po sa lahat ng mga taga-suporta ni Airjam Vlog. It's me again. Meron tayong bagong isi-share sa inyo guys. Hindi man tayo ganun kagaling sa paggawa nitong carburetor pero hindi tayo magpapahuli dyan. So gagawa natin ng paraan ito dahil nakuha namin to doon sa Makati del Pilar. No? At tinaasan lang namin yung minor dahil gabi na para lang tumakbo at makauwi kami dito sa Pateros. So ngayon, pansin nyo naman, inaamag na at may natutuyong langis na sobrang dumi. So ang issue nito is wala siyang minor talaga na talagang naigapang lang namin to pauwi. So ang gagawin natin dito, linisin at palitan yung mga jettings kung kinakailangan. So ito ang sistema ko mga mga kaibigan dyan na mga nagdi-DIY or mga masugid nating tagapanood. Yan, sundan po nito itong step. So ito kasi, yung mga ganitong mga wire papunta dito, tinatandaan natin yan. Yan, ito siya. Ito, papunta siya dito. Then, yung dito naman sa baba, yan, ito, sa taas na tube, ay papunta siya dito sa, parang ano to, yun, dito, sa gilid. Yan, yan lang po yung ginagawa ko. Ito siya, ito, yan, papunta siya dyan. And then, yung sa ilalim naman, yan, yung sa ilalim nitong tube naman ito, magkasama yun sila, dito siya sa bandang gitna. Ito siya, ito, yan, ito sa gitna, ito siya. So papunta siya dun sa ano bang tawag dyan, nakalimutan ko na. Kasi guys, talagang hindi talaga kasi ako lagi nagagawa ng ganito. So tinatandaan ko lang yan siya. Okay, so kayo na bahala, comment down below lang kung anong tawag dyan sa box na yan. Nakalimutan ko, sorry. So ito filter. So ayan, ano pa ba ang mga dapat, kasi ito yung mga tatanggalin natin syempre para malinis natin yung carburetor. Okay, so ibabalik din natin siya dito din. Okay, so ano pa? Ito naman, ito siya. Pang something like sensor. Ayan, dito. Ayan. Okay. So, kailangan meron kayong profile para pag ibinalik nyo siya, madali nyo lang din ibalik, hindi kayo malilito. So, ganun lang. Ayan, videohan nyo siya or di ka picturean para malaman nyo din kung paano siya ibabalik. Okay? Then, ang isa pa, ito, yung sa fuel line niya. Ito, natatanggal naman yan. Tatandaan lang natin. Tapos ito, dito, kasama na yan. So, sa baba na natin tatanggalin. Basta, bago nyo siya gagalawin guys, tandaan nyo po kung saan siya eksakto nakalagay para hindi tayo mag-troubleshoot. Okay? So, ang gagawin lang is lilinisin, then ibabalik pa rin sa dati. Nang sa ganon, mas gaganda pa yung takbo ng sasakyan natin. Okay? So, sa pagtanggal ng karburador, meron siyang 12mm na nut. No? So, tiyagaan lang pagtanggal nito. Diskarte na lang din kung paano siya tanggalin. Basta ingatan nyo lang yung nut na hindi mabilog. Yan. 4 na tornilyo lang to siya para matanggal nyo siya ng buo. Ito washer niya. Sugat na natin. So, ito yung itsura niya. Yan. Ito yung itsura niya. Oops. Dumi, di ba? So lilinisin lang natin to. Yan, pati loob. Kung mayroong kailangan palitan na jet, palitan natin. Ilagay natin yung takip, yung intake tsaka exhaust niya. So ito na mga katropa, mga boss, mga ka-DIY, no? So ito na yung carburetor ng Tamaraw FX 1997 model. So ito yung itsura niya ng baso-baso niya. Talagang sobrang dumi niya. Meron siyang latak. Yan, lilinisin natin yan, pati itong loob nito. Lilinisin natin. Ito, sa yung jet. Linisin din natin yan. Yung matutukod sa yung jet. Bubuga na rin yan ng hangin. Alright. So, tulad na sinabi ko, tandaan nyo lang po lagi kung ano yung tinanggal nyo at kung saan siya nakalocate. Doon nyo lang din ibabalik. Okay, so tatanong muna tayo kung magkano yung record kit nito. Kukuha rin tayo. Just in case na kailangan palitan para mas lalo siyang umining at tumino yung andam ng ating Tamaraw FX.
ko sure kung ito yung original niya dahil since na luma na din siya, siguro ito yung original. So bumili kasi ako ng repair kit sa halagang 780. So itong repair kit na to, yung replace, is medyo mas mababa siya dito. So wala na akong pinakaulo na filalim ito. Ito wala yan. Yan, wala na yan. Kumbaga butas lang yan siya, diretso. So same pa rin siya na meron ganito. So ang carburetor na ito, tsaka yung engine ay 7K engine. So 7K, pang 7K siya. Hindi siya 5K engine. So pinalitan ko na muna. So trial and error lang tayo. So yan yung mga lumang jet niya. Yan. Tapos ayun, pinagpalit din tayo ng gasket. Ayan, bago na rin yung mga gasket niya. Ayan. So ganun talaga, no, pagka medyo hindi siya ganun ka original na mga gasket, medyo may unting pagkakaiba lang. Pero pwede siya. Pwede naman. So ganito lang ako mag-assemble, guys. Doon sa mga nag-DIY dyan, tandaan nyo lang po kung saan nyo siya tinanggal, doon nyo rin siya ibabalik. At lalo na yung mga bulitas, no? So nagulat ako, may lumabas na bulitas dito banda. Ito. Dito siya nakalagay yung bulitas na yan. Itong isang jet, bago na rin to. Tulad siya nito. Papakita ko sa inyo, ayan. Ito, may konting diferensya din. Yung pinalit na namin yung butas-butas, no? Tapos ganito siya. Yan. Okay. So ito yung natin nakakapit. Siguro original to siya. So ang replacement natin is wala na itong ganito. Maraming butas, wala na yan. So sige lang, try lang natin. Paanda rin. Tapos yung sa fuel naman, sa intake niya, ito, iba rin ang design niya. Okay. So ayun to siya. Ayun siya. Okay. So yun guys, susubukan natin siyang paanda rin mamaya. So ito yung mga luma niya. Ayan, same naman din yung mga ganito. Yan, papalitan din to siya. Ayun yung bago. Ayan. Yun, alright. So okay, pati yung rubber papalitan din natin. So yun lang, boss. Abangan nyo po, papaanda natin. Kasi ang issue nito is wala siyang minor. Wala siyang minor talaga. As in wala. So ang ginagawa namin is tinataasan namin yung air, yung kanyang air intake, yung air and fuel mixture, tinataasan na namin para magkaroon siya ng minor. So doon sa baba nito, ang ito siya, kita ba? Yan, ito maliit ang butas nito sa may bandang kanan. Sa bandang kaliwa naman ay malaking butas. Alright, so yung tinanggal ko kasi niyan, hindi ko siya sure kung tama ba ako, pero doon sa mga marunong nakasubok na nito guys sa pag-assemble, no, yun nga, sabi nila bawal daw magkabaltad yun. So kung maliit, malaki. So yun din yung nakita ko. Pero dito sa nakita kong pinalitan ko, so ito siya, ganyan siya, no, ganyan siya. Itong sa kaliwa, sa kanan ko, yung sa kanan ay medyo maliit. Hindi ko sigurado, pero parang same size lang sila tama ba? So medyo maliit lang ng konti yung kanan. Yung kaliwa naman medyo malaki. Ito yung kaliwa, yan. Ito naman yung kanan. Pero parang konti lang diferensya nila. Unlike doon sa nabili nating repair kit, is medyo malaki talaga to siya, ang butas niya dito. So sa pagkaintindi ko, ito yung intake, ito yung exhaust. Okay, so try natin mamaya. Alright, ito guys ay para sa valve float, barbula niya. So yung nabili natin na repair kit is mababa yung kanyang, iba yung kanyang float valve. Iba, no, iba siya. Mababa to. Pero 7K raw ito na repair kit, no. So ito na lang ibabalik ko. So far nung ginagamit namin to, wala naman siyang overflow, kaya okay na rin ito. Yan na lang ibabalik ko. So ayan, bago na rin to sa repair kit. Pati itong sa filter ng kanyang gas para sa float valve. Ayan, may filter na sa loob, bago na yan. Inabangan ko na siya ng gas para hindi ako mahirapan magpa-start mamaya. Ayan lang. Okay. Ito yung gasket. Nahirap pagka wala sa align. Iwagan ko muna unti. Matutulan yun.
guys, in-adjust ko yung kanyang hangin at saka yung fuel, air and fuel mixture, in-adjust ko ng konti. Kaya nagkaroon na siya ng minor. Kaya matining na yan. Tapos malalaman natin yan kapag RPM niya is hanggang 1 lang, ibig sabihin maganda na ang minor niya. So lumalagpas siya ng unti sa 1, yun yung RPM niya. Revolution natin. Okay. Alright, so meron na siyang minor. Awa ng Diyos, nagkaroon ng minor. Kinakabahan ako dito kasi ang hirap magpaulit-ulit guys ng paggawa ng ng karburador. Kasi matrabaho siya. Tapos on natin ang aircon kung good ba. Alright, so ayun. Ayan, bumaba siya ng sumaktol pa, nasa 1 pa rin siya. Ayan, nagbago yung kanyang minor kasi merong aircon. So tataas yan mamaya unti-unti kapag ka naka-aircon. So comment lang kayo guys kung meron kayong isa-suggest or kung may mali sa ginagawa natin, para maitama natin sa susunod na video natin. Alright, so para mas marami pa tayo matulungan na ibang nagdi-DIY or yung mga naghahanap ng mga nagpapagawa ng kanyang carburetor. So yun, medyo masailan kasi pagka carb type, pero sa totoo lang mas gusto ko ang carb type na sasakyan kaysa sa fuel injected. Sa fuel injected kasi nakaprogram na siya yung takbo nyo, tapos yung efficiency ng gas nyo, nakaprogram na siya. Unlike sa carburetor, pwede mong mas pababain pa yung konsumo ng iyong gasolina. Depende sa'yo, sa trip mo, di ba? Totoo naman yun. Kahit tanungin pa natin yung mga master dyan, sa mga master mechanic. Alright. Yung sa paggawa pala ng carburetor ay depende po yun guys sa depende po yun sa specialty ng mekaniko. Meron kasi mekaniko na medyo hindi nila masyadong gamay yung carburetor, no? So tulad ko, hindi ko naman talaga kabisado yan eh. Kumbaga napasubo lang ako dito kasi kailangan gawin. So since na may background naman tayo sa mga ganyan, so ginawa na rin natin para at the same time, syempre, para mas ma-enhance ko yung skill ko, di ba? So ganun lang. Para doon sa mga nagdi-DIY or doon sa mga mekaniko dyan, huwag po kayong hanggat may oras, may panahon, mag-aral. Pagsikapin nyo po na matutunan nyo yung isang bagay na dapat yung malaman at maisaayos yung mga dapat iayusin. Di ba narinig nyo? Pumipitik yung kanyang aircon, no? So naka-low lang tayo, i-high pa, i-mid natin. Saan ba yun? Yan, medyo naka-mid na yan. I-high pa natin para marinig nyo. So hindi na siya namamatay. Unlike before kasi namamatay ito siya kasi wala siyang minor. So ang ginagawa lang na mag-a-adjust na ito, dito ako sa hangin muna. Ito hangin. Sa hangin. Ito yung hangin ha. Sarado natin yung hangin unti. Bawas sa konti sa gas. Yun, nagbago yung RPM niya kasi binawasan natin yung hangin, tapos binawasan din natin unti yung gas. Alright, so dapat nasa 1 RPM lang, 1000 RPM. Bawas pa konti. Bawas sa fuel. So hindi na siya nabibitin. Ganyan na yung minor niya. Okay? So comment down below lang mga boss kung may problema sa gawa natin. Disclaimer lang po, hindi po tayo magaling na mekaniko, no? So nag-i-enhance lang ako ng aking skill about sa kotse. So ako po ay isang latero at pintor ng sasakyan. Kahit mga banggal sasakyan, gumagawa po kami. Okay mga boss, salamat sa panonood nyo. Don't forget to like and subscribe. Bye bye!